Isa po si Diwata, nagpabilib po sa akin, kahit ganyan ang dinanas po niya, hindi niya po naisip na mag-promote po ng online casino. Sabi po niya dito, hindi po ako magpo-promote ng sugal. Please lang po, tigilan niyo po ako. Ito po talaga ang dapat inaangat ng nasa itaas. Masasabi ko naman sa inyo na hindi kayo hinihila pababa, Yalo at saka Kirax. Ito ang totoong hinihila pilit pababa na si Diwata. Dahil meron pong isinampang kaso sa kanya ng slight physical injury. So ito, panoorin po natin ang video. Kayo aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Yo, what's up mga lods? It's Megan Peps TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Pag-uusapan na po natin si Diwata Pares Overload mga idol dahil meron po akong nagustuhan sa kanya. Isa po siya sa mga sikat ngayon mga lods at pinag-uusapan talaga sa mundo ng social media. Sa kanyang pares na 100 pesos lang po mabubusog ka na, only rice at only sabaw pa po. Pero mga lods, ano nga po ba ang istorya sa likod po ni Diwata at ang kanyang pag-asenso? Isa po sa nagustuhan ko sa kanya mga lods umasenso po siya na wala pong sinisirang buhay dahil po sa pagpopromote ng online sugal na yan. Kaya ako po siya tinalakay dito at may patunay po tayo dyan. Pero paano po siya dumako sa ganitong sitwasyon mga lodi? Ano po ba yung mga pinagdaanan niya? Marami po kasi nasasabi dyan mga lodi, nagagrind lang daw po sila. Wala daw naman po sila tinatapakang tao. Pero yung pagpo-promote ng sugal, isa po yan sa dahilan kung ba't po ako nagre-react talaga sa inyo. Lalo na po dyan sa mga sikat na influencers, content creator, sinisira nyo po yung buhay nila. Hindi nyo lang po namamalayan na marami na po kayong tinatapakang tao para kayo'y umasenso. Hindi po ninyo kagaya si Diwata. Yan po ang aking gusto ipakita sa inyo. So, dito tayo mga lods. Si Diwata pala, natutulog po sa ilalim ng tulay dyan po sa may Pasay. Diba mga lodi? Pero mga lods ito po ang kanyang sitwasyon ngayon. Sikat na sikat siya kahit ganyan po ang kanyang nakaraan. At meron pa nga po tayo nakita na binugbog daw po ito mga lodi dahil meron daw po siya mga kaibigan na aktuhan daw po niya na nagdodroga tapos kanyang sinumbong mga lodi. At yun nga po, tangka pa daw po siyang saksakin. Kawawa naman po si Diwata dito. Pero mga lodi, no, sa lakas ng kanyang loob o sa kanyang gustong talagang umasenso, napasali nga po ito sa Q&A dyan po sa Showtime yata ito na palabas mga lodi yung 2019. At eto na mga lodi. Dumating na po yung punto na umasenso na po ito si Diwata Pares Overload. Ayan mga lods, no? Kung galing po sa binugbog po siya, nanirahan sa ilalim ng tulay, ang daming mga ginawa sa kanyang hindi maganda, pero pilit pa rin po siyang inaangat ng nasa itaas. Bakit po mga lods? Hindi po niya naisip na ipahamak ang kanyang nasa kapaligiran para lang po siya umangat sa buhay. Inangat po siya ng kusa ng ating nasa itaas. Ito nga po ang patunay mga idol, no? Ang pinagkaiba ng umangat dahil sa pagpopromote ng online casino at paggatas sa mga matatanda na walang kamuhang-muhang, laban po dito kay Diwata Pares Overload na nagsimula po talaga sa ibaba bago po niya na kamtan itong tinatamasa niya ngayon. Ito po mga lodi, isa lang po sa mga video bago po sumikat si Diwata Pares Overload. Hi, good morning mga kawaray. Welcome to Diwata Vlogs. Ayan, gusto ko lang buksan yung bigay sa akin ng customer kong regalo daw niya sa akin. Ano kayang laman ito? Ito pa po yung itsura niya dyan, di ba? Ayan mga lods, Ay, ayun. Sombrero siya. Ito po yung kanyang tinitinda dyan mga lods, bago po yung pares. Customer ko lang sa Diwata Mini Mart. Ayun yung Mini Mart ko. Mga buhay Ayan. lang sila dito. Diba? Ganon kababait ang mga customer ko dito, guys. Kayo yung mga inditira dyan, Diyos ko. Makabait din kayo. Yan, tama Para yan. mabigyan kayo. Hindi yung ginagawa nyo lang lagi, puro panghusga para bantayan ako. Ay kung magtinda-tinda rin kayo sa mga gilid-gilid. Yun nga, I love it. Sombrerong mahal. Kung nakikita nyo naman, napakasimple lang po niya kanyang pamumuhay mga lods. Diwata Mini Mart ang kanyang tinitinda pa niyan. Pero sabi po ni Diwata sa kanyang mga ilang interview, pangatlong beses na daw po niya ito tinry ang pares at ngayon lang daw po ito nag-boom. Biruin nyo yun mga lodi, sa pangatlo niya nakuha ang tagumpay. Kaya po sabi ko po sa inyo, wag po tayong susuko sa anuman pong hirap ng buhay natin. Kailangan lang po natin magsumikap. Pero wag naman po sana tayong umabot sa punto na gagayahin po natin dito yung mga ibang influencers, content creator, na sasabihin po nila baka nagibit lambo daw po, kaya po nag-promote.
ibang usapan po yun. Umangat po yun na meron po silang nilinlang na mga followers nila, mga tao sa paligid nila. Magkaiba po yung sitwasyon ni Diwata dito mga idol. Kaya kung gustong ipakita sa inyo na pwede po tayong umasenso gamit ang sarili nating talento nang wala po tayong inaargabyadong ibang tao. Kaya salute po talaga ako dito kay Diwata. At ngayon nga mga Lodi, kaya ko po pinakita sa inyo, isa po si Diwata, nagpabilib po sa akin, kahit ganyan ang dinanas po niya, hindi niya po naisip na mag-promote po ng online casino. Ito nga po mga Lodi, papakita ko sa inyo. Ito po yung nasa timeline ng kanyang page o official page po ni Diwata Pares Overload. Sabi po niya dito, hindi po ako magpo-promote ng sugal. Please lang po, tigilan niyo po ako. Diwata Pares Overload. Dito po talaga ako napahanga kay Diwata. Kaya sobrang salute po sa inyo, Diwata. Sana po magkita tayo soon kapag nakabalik po ako dyan sa Manila. Ito po talaga ang dapat inaangat ng nasa itaas. Kahit hindi po niya pinagpipilitan ng sarili niyang mahalin ng mga tao, kusa po itong binibigay dahil nga po sa kanyang busilak na kalooban. Hindi po niya nagawang ipahamak ang kanyang mga tagahanga, followers na naniniwala po sa kanya. Nagsimula po sa wala o sa kahirapan na tutulog po sa ilalim ng tulay, pero umabot na po sa punto na eto na po ang kanyang tinatamasang tagumpay. Nakakabilib po. Ito po yung sinasabi ko sa yung mas nabibilib po ko sa magantong klaseng tao, hindi po nagmamadali sa kasikatan, sa kayamanan, ganyan po. Binibigay lang po nila kung ano po yung nararapat nang wala po silang natatapakang tao. Sana po pamarisan ng mga content creator, influencers to, no, mga Lodi, no? Pero ito nga po, yung mga binabato rin po pag napo na natin, ang mga content creators na yan, sasabihin nila, hinihila daw po pababa kasi nga daw po, umaangat na daw po sila. Masasabi ko naman sa inyo na hindi kayo hinihila pababa, Yalo at saka Kirax. At sa mga ibang content creators, influencers na mahilig talaga mag-promote ng online casino dahil nga binabayaran po sila. Ito ang totoong hinihila pilit pababa na si Diwata. Dahil meron pong isinampang kaso sa kanya. April lang po ngayong taong ito, meron na naman po siyang natanggap na reklamo. Wala pong katapusan. Dati naman hindi naman siya kinasuhan. Ngayon po dahil sikat na po siya, marami na po siyang pera, at marami po siyang tagahanga, ngayon po naglabasan po ang kanyang problema. Meron pong nagdemanda sa kanya ng slight physical injury. April 16, 2024 po mga idol. So ito, panoorin po natin ang video. Kaya Balbuena, kami ang personnel ng Warrant and Security Section ng Pasay City. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Pacarona, Chief Warrant and Security Section. Ayan mga Lodi, shoutout po sa Pasay Police. Trabaho lang po nila ito. Huwag po ninyo silang kagalitan dahil kapag may reklamo naman po talaga, a-actionan po nila yan mga Lodi, no? Baka kasi misinterpret nyo po ang mga police. Ginagawa lang po nila ang kanilang trabaho. Kayo aming inaaresto sa bisa ng warrant of arrest na inihain ni Judge ng MPC Branch 48 Pasay City sa kasong physical injuries. Kayo may karapatan manahimik, magsaulang kibot, magkaroon ng sarili mong pinagkakatiwala. Slight physical injuries po yan mga idol, ha? Abogado. Slight physical injury. Ikaw may karapatan manahimik, magsaulang kibot, magkaroon ng sarili mong pinagkakatiwala ang abogado. Kung hindi mo kaya, sabi siya ng abogado, ang gobyerno may pagkakalabang ka ng isa ng libre. Ikaw rin ay may karapatan na sumailalim sa pagsusuri ng sarili mong pili. Hindi, kung ikaw walang kakayahan, ang gobyerno ay pagkakalob sa iyo ito muli. Lahat ng iyong sasabihin ay maaaring gamitin para o laban sa mga hukuman sa Pilipinas. Naiintindihan mo mga karapatang ito, sama ka sa amin, arestado. Sige po, ayusin po natin yan. Di ba mga Lods? Sabi ni Diwata, sige po, ayusin po natin to. Ito ang talagang dapat pamarisan ng mga taong sumisikat o nababalot ng kasikatan na gayahin po si Diwata mga idol. Di ba napakahinahon po ni Diwata magsalita dito. Uba pa dyan, oh, galbanang kita! Saan man tayo magtungo? Dahil may pera na sila kasikat na Nakikita nyo pa rin po kung gaano po kasimple si Diwata mga idol, no? Hindi niya po iniisip na sikat po siya, kaya nagkaganyan-ganyan. Meron pong time naman na mainit pong ulo niya, siguro sa sobrang pagod. Pero ito nga po, pinagkukumpara po natin yung pilit daw po hinihila natin pababa na mga pinupunan natin na nagpo-promote ng online casino. Magkaiba po kayo ni Diwata, Yalo, Kirax. Si Diwata namuhay nang wala pong tinatapakan o nilolokong promote ng online casino na yan. Kayo,
Pinaniwala nyo ang mga tao na mahal nyo ang mga followers ninyo dahil sa mga mabulaklak ninyong motivational quotes kuno. Tumutulong kuno sa mga matatanda, pero ang kapalit naman ito, mag-top up kayo ng 200 sa kanyang pinopromote na online casino. Diba? Yan po ang pinagkaiba ninyo. Kaya kung sasabihin nyo pilit kayo, hinihila pababa. Eto si Diwata ang example na pilit hinihila pababa. Pero sa bandang huli, iaangat at iaangat po talaga siya dahil wala naman siyang ginagawang masama sa kanyang mga followers, mga sumusuporta sa kanyang Pares Overload at saka mga naniniwala sa kanyang mga tao. Hanggang dito lang po mga Lods. Sana nagustuhan nyo ang aking video. Stay safe and God bless you all. Salute sa iyo Diwata dahil hindi ka nag-promote ng online casino. Sana pamarisan ka pa ng ibang mga content creators, vloggers na gusto rin po sumikat. At nung sumikat na, nag-iba na po. Wag naman sana ganun ang mangyari sa inyo, Idol Diwata. Peace.